Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Hello, sound check. Hello guys, what's up once again? For today's vlog mga idol is viral ngayon si Neneng B. Hindi dahil sa kakulitan ng kanyang mensahe tungkol sa nakaraang video, kundi dahil marami siyang nagiging basher sa ngayon mga nanay. Mga nanay pa siguro or mga magulang. So basahin natin yung isang basher na nag-post kay Neneng B. Ang sabi, kahit gaano ka kasipag, wala akong pakialam sa'yo. Basta kargo ko mga anak ko. Kaya ka siguro nagtitinda kasi mga tamad magulang mo. Kaya siguro, sa mura mong edad, pinagbabanat ka na nila ng buto. Pero saludo sa kasipagan mo pero di mo kailangan hamakin ang mga kabataan. Magtinda ka na lang ng walang pinatatamaan. Gigil mo ko. Ulam. Ayun yung hashtag niya. So, yun nga mga lods. Itong basher na to is hindi natin kilala kung sino to. Pero wala tayong magagawa is opinion niya yun mga lods. So yun nga mga idol. So parang tinitira dito ng nanay ba to or isang magulang si Neneng B dahil nga sa naging mensahe niya sa post video noong nakaraang mga araw. Kasama ng isang famous food vlogger, no, mga lods. So ngayon, sa opinion ko lang, is lahat man tayo may karapatang pumuna or kung anong sabihin natin sa kapwa natin at sa kanya-kanyang opinion. At kung mayroon kayong kakayahan na pag-aralin ng maayos, bigyan ng magandang buhay yung anak nyo na walang ginagawa, 'di ba? Parang choice niyo yan tsaka talagang the best option para sa magaling na mga magulang. Pero sa opinyon ko lang, yung sinasabi dito ni Neneng B is hindi to in general. Kumbaga, sinasabi ni Neneng B dito is para sa mga kabataan na kahit papaano is matuto sa simple task sa bahay. So simple task katulad ng pagluluto, pagsasaing, paghuhugas ng plato, mga ganyan. Ayun yung gusto sigurong puntuhin ni Neneng B na instead na mag-mobile ka na lang ng mag-mobile after school, 'di ba? At least makatulong ka man lang sa yung mga self responsibility bilang isang kabataan na tulad ng pinagdadaanan ng karamihang batang 90s or yung mga lumaki without the mga gadget or devices or social media before, no, para lang sa kinabukasan yun in the future, no, kasi itong maliliit na task na to ang siyang huhubog sa ating mga kabataan na gumawa para sa kanilang responsibility kung maging professional na or nasa job site na, at least marunong makinig sa mga nakatatanda or sabihin nating manager or operation manager, supervisor. Kumbaga practice lang, no, to handle responsibility. Hindi ibig sabihin na ikaw magtrabaho ka, magtinda ka. Hindi yun yung ibig sabihin ni Neneng B sa aking palagay. So sa mga nasaktan ng mga magulang, congratulations sa inyo at naitataguyod yung inyong mga anak na walang ginagawa sa buhay, mag-cellphone lang. At okay yan. Good job yan. So basahin naman natin yung mga opinion ng mga netizen tungkol dito. Ang mali kasi, hindi lahat ng kabataan kagaya niya may ibang walang call sa pagbibusiness, pwedeng maging successful sa karir kung makakagraduate yun. Pwede yan. Eto pa, konsentidor lang kayo sa mga tamad niyong mga anak. At least siya in the future, alam na niya kung paano dumiskarte. Mga anak niyong tamad, aasa yan sa mga may iwan yung benefits. Pag wala na kayo, hindi usapan dito kung tamad magulang niya. Ang usapan dito yung kasipagan niya kumpara sa katamaran ng mga anak niyo. Gigil na gigil. Eto pa, di naman porket sinabi ng bata, galaw-galaw, wag puro cellphone ay magbi-business na. Ibig sabihin ng bata, igalaw-galaw, kahit mga gawaing bahay, yung makakatulong kay nanay na magsaing, maghugas, ganun. Yun yung sinasabi ko kanina na responsibility sa bahay, mga simple task na dapat na ituro natin, no, kahit na nasa modern na tayo na time, at least matuto pa rin yung mga kabataan natin na
maging responsibilidad sa kanilang ano 'no, mga ginagawa. Tumulong ng konti sa magulang, hindi lang yung puro aral, 'di ba? At least meron silang physical activity na ginagawa, hindi lang yung after aral, eh, kahit sabihin na nating mayaman kayo or ano, at least bigyan pa rin natin sila ng task para sa kanilang ikabubuti in the future 'no. Kasi paglaki ng mga 'yan wala yang, aasahan kundi mga sarili nila. Lalo na kung pumunta 'yan sa mga, ibang bansa or ibang lugar, makasalamuha nila yung mga ibang lahi, ibang kultura, at least hindi sila mabigla. Alam nila yung ibig sabihin ng, initiatives. Let's say initiatives, yun yung pinaka the best description dun para sa sarili 'no. So yun lang ang, opinyon ko dito and sana maging maayos kayo, maging malawak yung pag-iisip niyo tungkol sa sinasabi ni Neneng B. Saludo ako sa'yo Neneng B sa katayuan mo ngayon at, pagpatuloy mo yan dahil marami kang na-inspired na kabataan at mga magulang siyempre. Yun lang 'no, PBK 2.0 here. Palaboy OFW kasama natin si Rapi Sam Steele and Brian Pontanar. Mga lodi, mabuhay, ingat po kayo. Ma, anong ulam?